religion versus relationship. Pwede ba natin sabihin sabay-sabayan? 1, 2, 3, go. So, relationship po yun na dyan. Pero dito ay relation. Praise God. Tingnan po natin yung James chapter 2, verse 10. Sabi po dyan, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Hallelujah. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Sa Tagalog, ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba o iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Ito po ang ginamit kong talata para po makita natin sa ating tema ngayon kung ano po ba ang dala ng religion. Lagi po natin binabanggit pag tinanong ka, lalo pag nag-share tayo, ang pagiging born again naman hindi isang relihiyon. Ito ay relasyon. Amen po ba? Pero hindi po tayo aware. We are not aware. Nababanggit man natin na ganun, pero hindi po tayo aware na tayo pala ay pumapasok sa relihiyon. May mga bagay pala na kinabibilangan tayo na di natin alam, nasa relihiyon tayo at wala sa relasyon. Nang si Jesus Christ ay bumaba sa lupa, ang dala niya po ay relasyon. Ang offer niya, relationship. Hindi siya bumaba sa lupa para mag-offer ng another religion. Ang dala niya ay relasyon. Kanino siya nakikipagrelasyon? Sa'yo at sa akin. Sa sangkatauhan. Ang tanong, bakit niya ginawa yun? Ba't siya nag-offer ng relasyon? Sa katotohanan, alam naman natin, mula pa ng umpisa, okay ang relasyon natin sa Diyos. Sa magitan ng ating ninunong si Eva at si Adan. Kaso ito yung relasyon na nasira dahil sa kasalanan. Nakalulungkot kasi ang relihiyon ang nagpipilit gumawa para yung relasyon nasira ay ating maibalik. Kung mapapasin nyo mga kapatid, dito sa James chapter 2 verse 10, ang sabi dyan, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Ibig sabihin po, pag ang usapin po ay kautusan, isa lamang po ang pinakikita niyan. Ikaw ay nasa ilalim ng isang relihiyon. Kasi pag pinag-usapan ay relihiyon, nakapokus po iyan sa mga dapat mong sundin at gawin. Nandiyan po ba tayo? Amen. May isang nag-amen. Nandiyan po ba tayo? Amen. Praise God. Ito ang matindi. Sa Christianity, sa loob ng church, di tayo aware. Hindi pala relationship ang atin napasok. Nasa relihiyon tayo. At yung nature ng religion nadala sa loob ng church. Kaya kahit yung mga member o kabilang sa church nakamasid sa isa't isa. Kasi nga, kahit ang kanilang pananaw sa buhay, religion na rin ang kanilang tinitingnan sa kapwa nila. Tingnan nyo katabi nyo. Tingin lang. Bakit? Bakit po ganon? Kaya bumibigat ang buhay kasi hindi pala relasyon ang ating pamumuhay. Christianity is about relationship. Relationship with our Creator. At hindi po ito isang buhay na nakailalim sa isang relihiyon na kung saan marami mong dapat sundin na siyang batayan at basihan para ikaw ay maging karapat dapat. Ang liwanag po ng sabi ng James,
kung tayo mabubuhay sa ilalim ng relihiyon na mayroong batas na dapat sundin, masunod mo man ang karamihan at isa lang ang masuway, ano sabi? Bagsak ka pa rin. Kaya sabi niyan, whoever keeps the whole law, and yet stumbles in just one, isa lang, talo ka pa rin. Naalala ko ang larong 9 balls. Sino rito naglalaro ng 9 balls? Billiard. Kahit maipasok mo yung 1 hanggang 8. Nakikinig pa tayo? Maipasok mo yung 1 hanggang 8, pero yung 9 hindi mo na ipasok, talo ka pa rin. Amen? So ano bang difference meron ang religion at ang relation o relationship na pinasok natin sa ating Diyos? Ito yung pag-uusapan natin. Number 1, napakalaki po ng diferensya, mga kapatid. Sa magitan nito, mas magiging klaro sa atin, wow, ganun pala yun. Ako po, nung maintindihan ko to, sabi ko, Lord, ang tagal ng panahon kasi ilang taon na rin ako sa pagiging Christian. Nang malaman ko to, sabi ko, sayang yung mga panahon, bagamat may ginawa naman ng Panginoon dahil mabiyaya ang Diyos. Pero mas maganda sana kung una pa lang naunawaan ko na to. Excited po ba tayo? Yes. First, sabi, ang religion, nadyan naman, yan. Religion says, look what I have done. Then sa relationship says, look what Christ has done for me. Kita niyo yung focus? Yung religion, nakafocus kanino? Sa sarili mo. Sa gagawin mo. Nakadepende sa performance mo. Sabi nga natin malakas, performance. Nakadepende kung gaano ka kahaba mag-pray, kung gaano ka kadalas dumalo, kung gaano ka kadalas mag-fasting, kung ikaw ba'y gaano kadalas gumagawa ng kabutihan, nakadepende sa gagawin mo ang pagiging isang pinagpala mo. O lalo tigit, nakadepende sa gagawin mo yung pagtanggap sa iyo ng Diyos. Eh ang matindi, pag ang Diyos ang pinag-usapan, perfect ang hinihingi. Sabihin natin lahat, perfect. Pag hindi mo nakuha yung 100%, bagsak ka pa rin. Bali wala yung mga naunang performance na pinakita mo. Kasi bakit? Nakapokus sa sarili mo. Samantalang, ang relasyon, look what Christ has done for me. Saan nakasentro? Kay Jesus Christ. Kaya po, kung maintindihan natin yung ginawa ni Kristo, mas lalong masarap umawit every Sunday. Yung mga taong hindi alam kung ano nangyayari kasi hindi nila naintindihan kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay niya. Pero kung alam mo yon, naniniwala ako, every Sunday, lalo na every Sunday, excited ka magpuri kay Lord. Amen? Relationship, Christianity, ay nakapokus sa ginawa ni Jesus sa buhay natin. Ginawa niya hindi pang sarili, kundi para sa atin lahat. Ano sabi na Ephesians chapter 2, 8-9? Wala po dyan, babasahin ko lang. Sabi sa Ephesians chapter 2, 8-9, babasahin sa Tagalog, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. Sabi natin malakas, kaloob. Regalo. Pag sinabing regalo, kaloob, wala kang ginawa, kusang loob na ibinigay sa iyo. Tinanggap mo lang. Tumugon ka lang sa magitan ng pagtanggap mo. Wala kang pinaghirapan doon. Ni hindi ka nagpawis doon. Ang matindi, hindi po roon sa pagtanggap mo eh. Paano ginawa yung regalong yon?
Paano pinaghirapan? Yung regalong yun. Nabuhay ang katumbas. Sobrang hirap ang katumbas. Ang ganda ng kalalagayan ni Jesus sa langit, pero kinakailangan niyang bumaba sa lupa. Danas siya ng matinding hirap at sakripisyo. Pagtawanan ng tao. Sugat-sugatan siya ng tao. Batu-batuhin siya ng tao. Duraan siya ng tao. Hagupitin. Ipako sa krus at mamatay. Napakahirap na regalo. Napakahirap na regalo. Tatanggapin mo na lang. Wala kang ginawa. Ang bunga ngayon ay buhay na walang hanggan. Amen? Mag-amen nga ito, may buhay na walang hanggan. Gawayan ni Jesus sa iyo. Hindi mo gawayan. Kaya sabi diyan, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya sabi ni Pablo, kung magmamalaki ka, okay lang naman. Pero sino yung pagmamalaki mo? Si Jesus. Pwede ba natin sigaw ng malakas? Jesus Christ. Iyan ang ipagmamalaki natin. Iyan ang ipagyayabang natin. Dahil sa ginawa niya sa buhay natin. Ang sabi sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Listen. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Wow! Nakikinig ba tayo? Iniligtas tayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus, dahil sa habag niya sa atin. Ang nakita niya sa atin, hindi galit. Hindi sama ng loob. Hindi niya tayo nakitang walang kwenta. Hindi niya tayo nakitang wala naman ang mapapakinabang dito. Ang nakita niya sa atin, habag, awa, pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Amen? Kaya pag naintindihan po natin, hallelujah, pag naintindihan mo yung pinasok mo ay hindi relihiyon, kundi relasyon kay Jesus. Kung ano siya, ganun ka na rin. Ang tingin mo sa kapwa mo, awa, habag. Amen? Hindi galit. Kahit nagkakamali tayo, ang tingin ni Lord, awa. Mercy, habag, pagmamahal. Kahit minsan di ka nakadadalo, ang tingin ni Lord, mahal ka pa rin niya. Ang pagmamahal ni Jesus sa iyo, kahit katiting, hindi nagbago. Amen? Pero under ng law, iba. Iba sa relihiyon. Dahil babasahin ka sa ginagawa mo. Isang pagkakamali mo lang, masamang tao ka na. Maniwala kayo sa hindi. Ngayon, dahil kay Kristo, makagawa ka man ng mali, matuwid ka pa rin sa tingin niya sa'yo. Why? Kasi ang pagiging matuwid mo ay hindi dahil sa iyong gawa. Ang pagiging matuwid mo ay dahil sa awa ng Diyos sa iyo. At mula umpisa hanggang sa katapusan ng mundo, maniwala ka sa akin, ang tingin pa rin sa'yo ni Lord ay patuloy na habag at pagmamahal sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! God is good! Dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na mula sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na. Ikaw ay mabuting tao na hindi ka na masamang tao. Hallelujah. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 10 to 14, at dahil sa sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesus. Mag-amen nga ito ang mga banal. Ang hina ng pagkaka-amen, parang hindi masaya. Mag-amen nga ito yung mga banal. Yes. Pagka-excited, mga banal, amen! Kasi bakit? Totoo eh.
Pagkaalanganin ka, nag-aalangan ka sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero dahil naniniwala ka, mag-amen ng mga banal. Amen. Kita mo? Kasi iyan ang totoo. Huwag kang maliwala kay Satanas. Na pag nagkamali ka, ayan ka na naman. No, di totoo yun. Tandaan nyo, dahil kay Kristo, tayo ay nananatiling banal sa harapan ng Diyos. At yung pagiging banal mo, ito, sample natin to. Naniniwala ba kayo bago naging ganito itsura nito ay pangit to? O gato na kagad to? Inukit, di ba? Hindi lang inukit. Yes, niliha pa. Di ba? Para mapalabas yung gusto niyang itsura. Baka nga, may pagkakataon, nag-overtime pa gumawa nito. Sino ba gumawa nito? Ito pa, oh. Hindi simple ang paggawa rito. Sabi nga dati, pag ginagamit na ilustrasyon yan, kaya ang buhay Kristiyano daw minsan, nasasaktan ka, nahihirapan ka kasi bakit? Eto ka, nililiha ka. Natural, masakit yun. Para lobas sa'yo yung tunay na ikaw. Pero alam niyo ba ang katotohanan? Nung tayo ay mula sa pagiging makasalanan, ginagawa tayo ni Jesus na banal. Alam niyo ba na ang nasasaktan na hindi ikaw? Ang nasaktan ay si Jesus. Kasi alam niyo yung paraan ng pagginawa niya na maging banal tayo, hinahagupit siya ng tao. Pinagtatawanan siya ng tao. Ginawa siyang kahiya-hiya ng mga tao para ikaw ay hindi na maging kahiya-hiya sa harapan ng Diyos. Yun lahat ng dahilan na kasalanan mo para ikaw hindi maging karapat-dapat sa Diyos, tinanggal lahat ni Jesus yan. Siya ang tumanggap ng kahihiyan para sa iyo. Kaya sabi ito ng Biblia, ang liwanag ng Bible, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin talagang plano ng Diyos. Sabi nito, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo. Sa papaanong paraan daw? Sa magitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Minsanan lang, isang beses lang. At alam naman natin, ibig sabihin, nung paghahandog ng kanyang sarili, matinding hirap ang kanyang pinagdaanan. Para maglabas ng isang magandang larawan, taong matuwid at banal. At yun ay ikaw. Amen? Dapat palapakan si Jesus sa bagay na yan. Hallelujah! Kasi ang tanong is, sino ka para gawin ni Jesus yan? Di ba tayo, pagka tayo gagawa ng pabor, kadalasan sabihin natin, aminin mo natin, hindi, ang normal sa tao, pag gagawa ka ng pabor sa kapwa mo, ang isipin mo kagad, ano kaya pakinabang ko rito? Makikinabang kaya ako? Babalik kaya ito? Pupuhunanan ko to. Kaya noon sa mixture, ganun ang isipan natin, kaya tayo nagbibigay ng text. Mamumuhunan ako para ako ipagpalain, magta-text ka. Kasi nga, ang turo sa atin, pag nag-text ka, pagpapalain ka, mamuhunan ka. Ginawang business ang church. Pati ang Diyos, gustong gawing business ang... Nandiyan ba kayo? Amen. Dati hindi natin naintindihan yun. Ngayon, alam na natin. Amen? Pero that's the truth. Hindi ka gagawa kung wala kang pakinabang. Kung ganyan na naging isipan ni Jesus sa atin, hindi siya mamamatay sa krus. Sasabihin niya muna, ano kaya pakinabang ko rito kay Ruel? Pag binigay ko buhay ko rito. Ano kaya balik sa akin? May pakinabang ba? Kay Joey. Kay Susan. Pag binigay ko buhay ko, nagpakahirap ako, iali lahat. Ano kaya pakinabang ko? May makukuha ba ako? Wala! Amen? Pero kahit wala, ginawa ni Jesus. Kasi bakit? Ang tingin niya sa atin, siya'y nahahabag sa atin. Ikaw at ako, maging sino ka man, mahal na mahal tayo ni Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Yan po ang totoo. Kaya pag everyday, lumalalim ka sa pagkaunawa, sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, paano ka pa malulungkot?
Amen? Paano ka pa malulungkot? Eh, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, grabe pagmamahal sa'yo. Ba't ka pa malulungkot? Kaya sabi nito, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Verse 12, ngunit si Kristo, hallelujah, si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Yung pong pag-upo, ibig sabihin, resting, nagpahinga na ang Diyos. Sabi ng iba, pilosopo, ang Diyos pala napapagod. Hindi po yun ibig sabihin nun. Siya yung nagpahinga, hindi dahil napagod siya. Ang ibig sabihin po nun, ang trabaho kasi ay tapos na. It is finished. That's why He rested. He seated. At sabi ng Bible, kung paano siya nakaupo, tayo nakaupo rin doon sa trono ng kanan ng Diyos sa langit. Amen? We are seated with Christ. Kasi tapos na, wala ka nang tatrabahuhin. Yung trabahong dapat natin gawin, tinapos na ni Jesus Christ. Wow! Kaya sabi rito, ngayoy, wow! Ngayoy naghihintay siya roon sa kalangitan hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Verse 14, ito malupit mga kapatid, hawak sa upuan, sa makatuwid, sa magitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap pagpakilanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Kita niyo yun? Ikaw ngayon ay ganap na. Perfected na. Kumpleto ka na dahil sa minsanang paghihirap na ginawa ni Jesus para sa iyo. Wala ka ng kulang. Amen? We are complete in Christ. Sabi ito, perfected for salamat. Perfected for forever. Hindi sinabi perfected for just 1 month. Hindi po. Hindi po sinabing 1 year. At hindi rin sinabing kapag matino ka lang. Pag nagkamali ka, hindi ka na perfected. Ang sabi ng Bible, perfected forever. We are, those who are in Christ, tayo po yun, perfected forever. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Ikaw ay banal magpakailanman. Kaya ang kanta mo ngayon, banal, banal, banal kailan paman. Kay Kristo'y kay banal, banal kailan paman. Amen? Iyan ang totoo. Dahil kay Jesus, tayo ay matuwid. Banal kailan paman. Number 2, basahin nga po natin yung religion. 1, 2, 3. Then yung relationship. Yan. Ang laki na ng kaibahan nung idilagay yung personally. Sino sa atin dito kilala ang presidente natin? Sino po presidente natin? Sino? Hindi ko marinig. BBM. President Bongbong? Yes, kilala natin siya. Pero, do you know him personally? Sa religion, kilala natin ang Jesus. Pero, personally, kilala mo ba siya? Ako ho, kilala nyo. Sino ako? But do you know me personally? Hindi. Why? Wala naman kasi kayong personal na relasyon talaga sa akin. Maliban sa aking asawa. Pag pinasok mo, relihiyon lang, hindi mo taga lubos sa kilala si Jesus. Ang kilala mo taga, relihiyon mo lang. Amen? Ang religion, front line lang o frontal lang si Jesus sa pintuan. Nasa pintuan, pagpasok mo sa loob, hindi na si Jesus ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na ikaw. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pag nagdawa, gato ka. Si Jesus, ano lang gagamitin? Panakot.
Pag ikaw hindi ka nagbigay ng ganito, lagot ka kay Jesus. Nakikinig ba kayo? Pag ikaw hindi ka umatid, lagot ka kay Jesus. Manipulated ang tao sa relihiyon at ang monster na panakot yung pangalang Jesus. Amen? Pag wala ka ng time kay Lord, lagot ka kay Jesus. Nagkasakit, dahil lagot ka kay Jesus, may kasalanan ka siguro ginagawa. Lahat. Nakakalungkot naman, mali pagkakilala nila kay Jesus. Samantalang ang Jesus na totoong sa Biblia ay Diyos na mapagmahal. Na kahit nagkamali tayo, ikaw at ako'y minahal ng Panginoon. Nakakalungkot naman. Salamat sa Lord. Nabuksan tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo, klaro na sa atin ang biyaya ng Diyos? Amen. Yan po ang katotohanan dapat malaman ng sangkatauhan. Marami sa atin, hindi natin na-enjoy talaga yung personal relationship natin kay Lord. Ano sabi sa Matthew chapter 16? Sino ako para sa inyo? Sabi ni Jesus. Ano sabi? Gusto kong basahin para mas klaro. Verse 13, Matthew 16. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Ayan ha. Sino tinanong? Mga alagad. Sabi ng Panginoon, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? Tinutukoy niya ang sarili niya. Sabi niya sa mga alagad. Natanong niya, ano sinasabi ng mga tao yan patungkol sa anak ng tao o patungkol sa akin? Ito ang sagot nila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15, tinanong uli ng Panginoon, ngunit para sa inyo, sino ako? Alagad na yun ha. Alagad na yun. Kasama niya lagi yun. Pero nagtanong pa rin si Lord sa kanila kung sino siya. Ano po ibig sabihin nun? Meaning, gustong maintindihan ni Jesus kung talaga silubos ng kilalang-kilala ng mga disipulo. Kung naintindihan yung relasyon nila. Ang sabagot, yes, verse 16, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Na sinabi ba Panginoon sa kanila na gano'n siya? Wala. Pero nasagot ni Peter, malalim ang pagkakilala ni Peter kay Jesus Christ. Ang liwanag na sagot niya. Sabi niya, kayo po ang Kristo, Christ, the Anointed One. Sabi ganon, ang anak ng Diyos na buhay. Alam niya personally kung sino si Jesus. Kung ikaw tatanungin ko ngayon kapatid, do you know Jesus personally? Hallelujah. Dapat po personal ang relasyon na tanggap mo kay Jesus. Hindi pang relihiyon. Or else, ang buhay Kristiyano mo, alanganin pa. Kasi bakit? Ang sabi ng John chapter 17 verse 3, ito ho yung tunay na buhay na walang hanggan. Ang makilala ka, ang iisa at tunay na Diyos, at makilala si Kristo Jesus na iyong isinugo. Ang tunay na eternal life po, yung may personal kang relasyon sa Lord. Kilala mo ang Ama, kilala mo si Jesus Christ. Alam mo ang kabuuan kung bakit sila nadyan at kung bakit mo sila tinanggap sa buhay mo. And that's eternal life. Ikaw ay anak ng Diyos. Siya ang iyong Ama. Si Jesus ang ating panganay na kapatid. At alam mo kung anong nangyari, paano nangyari ang mga bagay na yan. Kaya sabi na Apostle Paul, sabi niya sa Philippians 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon, sabi na Apostle Paul, ang tanging hangarin ko ngayon ay usang makilala si Jesus Christ. Personal. Hindi natatapos ang pagtuklas. Sino ba si Jesus Christ talaga?
Ganon na naging design ni Apostle Paul. Isang persecutor. Lahat ng Christian hinahanap niya nung panahon na yun para patayin. Usigin. Kumuha pa siya ng parang warat hanapin yung mga Christian ng panahon na yan. Pero nung siya born again, ano naging hangarin ni Apostle Paul? Ang hangarin ko ngayon ay makilala pa si Jesus ng lubusan. Kumusta tayo? Ano ang hangarin mo sa buhay mo? Ang yumaman pa ng lubusan. Ang matupad yung mga pangarap ko ng lubusan. Si Jesus Christ ba ay nakasama sa pangarap mo? Mag-aiming ako, nandiyan kayo? Whew. Kung naintindihan natin yung relationship na pinasok natin, ang gagawin mo lagi hangad mo, everyday, Lord, gusto pa kitang makilala ng lubos. Amen? Alam niyo ba kung bakit? Kasi the more na nakikilala mo si Jesus, the more na naiintindihan mo yung mga ginawa ni Jesus para sa iyo, lalong sumasarap ang buhay Kristiyano. Mas lalong na-enjoy mo yung biyaya ni Lord. Amen? Ang tindi pala ng ginawa ni Jesus sa akin. 10 taong Kristiyano ka na, di pa rin naintindihan yon. Ako pala'y pinabanal na ni Lord. Hindi ko na pala kinakailangan magpakahirap para maging banal. Ako pala'y banal na. Ako pala'y katagap-tagap sa langit. Ako pala'y mabuting tao. Hindi pala ako madamot. Amen? Hindi pala ako matampuhin. Binago na pala ako ni Jesus. Ang tindi ng ginawa sa akin ni Jesus. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. The more na binabasa natin ang Biblia, the more na nadidiscover mo, wow! Ang dami ng ginawa sa akin ni Jesus. Kaya sabi ni Pablo, I want to know Him more. I want to know Him more. Hindi ituturo sa iyo ng relihiyon yan. Kasi bakit? Ang religion, gawin mo lang to, parang relihiyon, umunlad ang relihiyon natin. Dumami tayo. Kaya ang goal magparami. Pero ang Christianity, ang goal, lumalim ang relasyon. Nakukuha nyo? Ang relationship lumalim. Iyan kay Jesus. Hallelujah. Mag-aiming nga kung nadyan tayo. Palapakan natin si Jesus. Kaya ang sarap. Ang sarap ng buhay Kristiyano because we know Jesus personally. Hindi lang dahil sa sinabi nito, sinabi hindi. Kaya minsan, may mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin naiintindihan. Nagke-question tayo, nalulungkot tayo, nanghihina tayo. Bakit? Kasi, hindi pa ganun ang pagkakilala mo kay Jesus personally. Eh kung alam na alam mo na si Jesus hindi nangiiwan, ba't ka makakaramdam ng takot sa buhay? Di ba? Naniniwala ba kayo na si Jesus hindi nang iiwan? Siya kahit iniwan, hindi siya nagbago na pagmamahal siya nang iwan sa Kanya. Pero kahit kailan si Jesus, hindi niya tayo iiwanan. Sabi mo sa kapatid mo, kung mahal na mahal ka ni Jesus. Amen? Ang sarap ba maging Kristiyano? Masarap ba ma-born again? Yes. Pag naintindihan natin, walang kasing sarap ang pagiging Kristiyano o pagiging born again. Kaya sabi niya, ang maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Kaya ang nangyayari, marami pong tao, ang darating ang panahon, akala niya, kilala niya na si Jesus, yung pala hindi. Diba? Sa Matthew chapter 7, ano sabi ni Lord? Hindi kita nakikilala. Sino kayo? Para praising. Pero lumapit kay Jesus, Lord, nagpagaling po kami ng mga may karamdaman sa pangalan mo. Nagpalayas po kami ng demonyo sa pangalan mo.
Nangaral po kami sa pangalan mo. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumayas kayo sa akin. Lumayo kayo sa aking harapan. Kayong mga mapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Why? Kasi yung tinutukoy nung kausap ni Jesus, they know Jesus religiously, not personally. Nandiyan ba tayo? Hindi dahil pang relihiyon lang. Ang tunay na pagkakilala kay Lord, personal. He is our Abba Father at tayo ang kanyang mga anak. Amen? Naintindihan mo yung hirap ni Kristo. Naintindihan mo yung tinapos niyang gawa. Naintindihan mo yung biyaya ng Diyos na ni-enjoy mo sa buhay mo ngayon araw-araw. That's relationship, not religion. At tayo po, ako naniniwala, dito, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church, hindi po tayo religion. Amen? Relationship po ang pinasok natin. At ang karelasyon natin ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nakalagay sa ating FB, in relationship, tama ba? In a relationship. Kanino? Kay Jesus. Kaya mayroon, sabi ko sa mga kapatid sa church, kahit dalaga ka, binata, ilagay mo sa Facebook mo, in a relationship. What? Sino ka relasyon mo? Saka mo sabihin ngayon, kay Jesus. At tandaan natin, iba ang buhay kapag relationship ang pinag-uusapan. Kaya nga sa mag-asawa, di ba? Kasi relasyon eh. Hindi relihiyon. Subukan mo ang mag-asawa, gawin mong pamumuhay nila ay relihiyon, hindi relasyon. Malamang maraming batas yan na dapat mong sundin at gawin. Pag sumuway ka, tapos ka na. At sino laging talo? Ayaw magsalita ng mga lalaki. Praise God. Number 3. Religion performs for acceptance. True relationship lives from acceptance. Amen? Basahin nga ulit natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Hallelujah. Sa relihiyon, gagawa ka para matanggap ka. Para mapagpala ka. Maging karapat dapat ka. Kaya yung sinabi na Lord sa Matthew chapter 11, come unto me. Lumapit kayo sa akin lahat na napapagarat na bibigatan. Religion po pinag-uusapan doon. Hindi po yun yung buhay sa pang-araw-araw. Ang pinag-uusapan doon, nung panahon na yung konteksto, yung mga tao, lahat na ginagawa nila, ayon sa kanilang relihiyon ang dapat gawin para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero hindi pa rin nila magawang ipasa. Sumasablay pa rin araw-araw eh. Kasi ang hinihingi ng batas, 100%. Hindi nila kayang gawin. Kaya sila napapagod pa ulit-ulit na lang. Kaya ano sabi ng Panginoon Kristo? Lumapit kayo sa akin, kayong pagod na. Kasi hindi relihiyon ang kailangan nyo. Ang gusto ko magkaroon kayo ng personal na relasyon sa akin. At kapag ako nakarelasyon nyo at hindi yung relihiyon, I will give you rest. Amen? Di na kayo mapapagod. Bakit? Kasi siya ang gagawa para sa iyo. Woo! Ako tatrabaho para sa iyo. Ang sarap maging anak ng Diyos. Kaya sabi sa Ephesians 6:1-7, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin. Sabi natin malakas, kahanga-hangang pagkalinga. Sarap banggitin, di ba? Purihin daw siya sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin, mga Christian. Everyday, kinakalinga tayo ng Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan din sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak,
Si Jesus Christ. Si Jesus ang paraan ng Diyos para ikaw at ako'y kanyang kalingain. Mula sa paglinis sa ating mga kasalanan, sa pagbibigay sa atin ng bagong identity, at pagbibigay ng mga pang-araw-araw na pangailangan, ganoon ang pagkalingang ginagawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Araw-araw. Sabi niya, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. We are accepted in the beloved. Naging katanggap-tanggap tayo sa Ama dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa verse 13, kayo man na naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. May tatak ng banal na Espiritu. Kilala tayo ng Lord. Hindi pwedeng mawala. Kasi ikaw at ako'y tinatakan. Sabihin mo lakas, tatak. At yun ay Holy Spirit. Di ba yung mga baka, sa mga, tawag dito, sa mga pastulan nila, yes, rancho, salamat po. Yung mga baka, para hindi mawala, kilala niya, tinatatakan, yung pinapabaga yung, di ba? Tapos, yun, parang asero. Tapos, bakit? Akin ka. Pag-aari kita. Ganun po tayo. Pag-aari tayo ni Jesus. At ang tatak na ibinigay sa atin, hindi yung asero. Hello. Ang mic naglolobat. Si Jesus hindi. Amen. Tignan mo, walang kagatoy-gatoy, iiwanan ka sa ere. Pero si Jesus hindi. Amen? Hallelujah. Ang daming pwedeng gamiting ilustrasyon para mas makita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Medyo napahabaan na ho ako. Alam niyo kung bakit? Sinenyasan na ako ng aking may bahay. Ang sarap pong ituro. Actually, mahaba po ito. Pero alam ko naman, di ko talaga matatapos ngayon. 10 ito eh. Pagbalik ko ulit sa susunod, itutuloy natin. Amen? Ito magiging series ko. Pero itatapusin ko sa huling talata na ito. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang sa makaptan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Verse 1 ng Romans 5:1, last verse po. Sapagat napawalang sala na tayo sa magitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. We have peace with God. Ibig sabihin, yung gera sa kasalanan, tapos na. Wala nang war. Ikaw at ako at ang Diyos, mayroon ng kapayapaang relasyon. Dahil kay Jesus Christ. Siya ang naging tagapamagitan para tayo ipagkasundo sa Diyos na buhay. Kaya tayo ngayon, dahil kay Jesus Christ, kabilang sa mga anak ng Diyos. Relationship. Ulitin ko, hindi po tayo relihiyon. Relasyon po tayo. Amen? Hindi tayo nakapokus sa gagawin mo. Lagi tayo nakapokus sa ginawa ni Jesus Christ. Amen? And we know Him not religiously, but personally. Kilala natin si Jesus Christ. Hallelujah. At hindi ka gagawa para matanggap. Gumagawa tayo bilang tinanggap na ng ating Diyos na buhay. Amen? Lahat ng ginagawa mo,
ay bunga na lang ng pagtanggap sa iyo ng Diyos, hindi para tanggapin ka ng Diyos. At hindi na magbabago ang katotohanan na tayong lahat ay banal sa harapan ng Diyos. Amen? Ano man ang magawa natin, it will remains that you are holy, perfected forever in Christ Jesus. Paglilinaw, bago ako magtapos, paglilinaw, ganun pala, pastor Tanggap na pala kahit ano gawin ko di ibig sabihin, pwede ko nang gawin ang gusto kong gawin. Total tanggap naman. Mali po. Bakit mali? Lahat ng mga may personal na relasyon kay Jesus, know Jesus personally, ay patay na sa kasalanan. Siya ay banal na. Ang identity niya, siya ay banal na. Ang buhay niya ay kabanalan na. Maaari magkamali bilang banal na nagkakamali, pero hindi mamumuhay sa pagkakamali. Amen? Kasi ang puso mo, ang hangarin na lang ay mamuhay ng may kabanalan dahil ikaw ay binanat na ni Jesus Christ. Kaya hindi pa rin magiging lisensya sa kasalanan ang pagiging mabuti ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya ang buhay mo, isa lang ang direksyon. Magkamali ka man ng direksyon, doon ka pa rin babalik. Dahil ganun ka na ngayon. Hindi ka na masamang tao. Ikaw ay matuwid dahil kay Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.